Ang Bombo Network News Evening Edition, araw na po ng Martes, Setyembre 8, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, liderato na ng Kamara agad po magtatalaga ng caretaker sa babangkating pwesto naman ni Congressman Senen Sarmiento na itinalaga bilang bagong DILG Secretary. Pangulong Aquino naniniwalang pang-vice presidente daw si Senadora Grace Poe dahil sa hilaw pa. Pag-atras naman ni Davao City Mayor Duterte sa presidential race, pabor daw sa manok ng Liberal Party, ay naman sa liderato ng Senado. Isa namang MILF high-ranking official huli sa drug operation sa Sultan Kudarat. Mahigit 6 na pong mga foreign national arestado doon po naman sa lalawigan ng Cebu dahil naman sa panloloko sa lang kapwa mga dayuhan. Isa naman turistang Chinese na iligtas sa nangyaring pagkalunod matapos mahulog sa sailboat doon sa Boracay. Kaso naman ang pumatay sa broadcaster isinampa na sa bahagi ng Misamis Occidental. Balita sa iba, yung dagat Latin America sumaklolo na rin sa Europa, handa rin kupkupin ang mga libo-libong mga refugees. Itong Santo Papa nakatakdang ianunsyo naman ang reforma sa annulment ng mga Katoliko. Sa sports balita, Ascal's coach ayon na tawaging milagro kapag manalo sila mamaya kontra sa Uzbekistan. Dahil sa lahat daw sila ay magtatrabaho, target naman ang big upset. Sa showbiz balita, Ai de las Salas na dismaya matapos questionin ng waiter sa New York ang kanyang mga mamahaling order. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, napanood din tayo mga kaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo na nga ng Pangulong Ninoy Aquino na kanyang itatalaga bilang bagong DILG Secretary itong si Western Samar Congressman Senen Sarmiento. Ito naman sa tatakbo na nga bilang presidential candidate ng Liberal Party itong si DILG Secretary Marua. Sa ngayon daw ay nagsasagawa na ngayon ng transition period ang kalihim patungo naman sa bagong magiging DILG Secretary. Diyan naman sa Kamara ay hindi na raw kailangan pa na magtalaga o naman ay magsagawa ng halalan para naman doon sa pwesto na babakantihin nitong si Congressman Sarmiento. May detalye pa doon sa Kamara si Bombo Dennis Samito. Hindi na nga kinakailangan pa, Bombo Elmar, mga kaibigan, ng special elections sa babakanting congressional post ni Western Samar Congressman Senen Sarmiento. Ito ang pahayag ng House Leadership kasunod na rin ng paghirang kay Sarmiento bilang kalihim ng DILG kapalit ni Secretary Marco Has na tatakbo bilang presidente sa ilalim ng Liberal Party. Sa ganitong sitwasyon, Bombo Elmar, mga kaibigan, ay maaaring si Speaker Sonny Vilmonte na lang ang maging caretaker o kaya naman ay magtatalaga siya ng isang kongresistang malapit sa nabakanting distrito. Maaaring pumili ang House Leader ng mga kinatawan sa bahagi ng Samar at Leyte Province. Samantala, pinapabura naman ang mga kasamahan sa Kamara pagkakatalaga kay Sarmiento bilang DILG Chief. Katunayan, maging ang nasa hanay ng oposisyon ay aprobado ang grupo ng Western Samar Congressman. Matatandang si Sarmiento ay dating presidente ng Mayor's League habang ngayon ay Secretary General naman ng ruling party na Liberal Party. Mula sa Kamara, Bombo Dennis Samito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Dennis, liban sa pagiging Secretary General ng Liberal Party, ano pang mahalagang mga pwesto na hinahawakan dyan sa Kamara nitong si Congressman Sarmiento? Siya rin ba ay last termer na siya, Bombo Dennis, dyan sa pagiging mambabatas o kinatawan naman ng Western Samar, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. Graduating, graduating congressman ito. Nasa huling termino niya at kaya naman ay walang pag-atubili na tanggap niya ang pagtatalaga sa kanya sa gabinete ng Pangulong Noynoy Aquino. Anyway, hanggang sa Aquino administration ay mananatili siya maliban na lamang kung halimbawa ay mula sa kanilang partido o sa Liberal Party pa rin manggagaling ang susunod na presidente, maaaring mapalawig yung kanyang termino bilang DILG Secretary at maliban na kung may tatalagang iba pa na choice naman o mapipili ng susunod na presidente ng ating bansa. Alright, maraming salamat si Bombo Dennis Samito. Sa balitang politika pa rin, mga kaibigan, bakit kaya nasabi ng Pangulong Aquino na pang-vice presidente lamang daw sa Senadora Grace Poe? May detalye naman mula sa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Binigyan din ng Pangulong Aquino na hindi sila nababahala sakaling tumuloy sa pagtakbo bilang Pangulo
si Senator Grace Poe at makalaban si Interior Secretary Mar Rojas sa 2016 presidential elections. Pahagi ito ng Pangulong Aquino matapos tanungin kung sa tingin niya ay mananalo pa si Rojas sa tinatawag na three-cornered fight sa dating na halalan. Ayon sa Pangulong Aquino, parehas naman sina Grace Poe na naghahangad na magpatuloy ang mga programa ng Aquino administration sa ilalim ng daang matuwid at paglaban sa katiwalian. Pero nanindigan ng Pangulong Aquino na hilaw pa si Senator Poe kaya nang bilang presidente at dapat lamang daw na maghintay sa tamang panahon. Kaya patuloy daw nilang nililigawan na maging vice president muna kay Rojas sa eleksyon. Pero kung talagang ayaw, may dalawang pinagpipilian na daw sila bilang running mate ni Secretary Rojas. Ito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Aquino. Then there are several that are being considered. But again, kanina, I was asked, you still hold the doors open for Grace? Yes. Has she accepted? Obviously, hindi pa. Sana tanggapin niya. Pero if not, there is at least two in my mind right now. Pero one that I'm really pushing for. Hintayin na natin matapos yung process. Babalik tayo dito, no? Yan naman in-espouse ng aming grupo. May continuity. And how does one argue with success? Yeah? So, in our case, para may proven quantity, ito na na-produce. And paniwala namin starting block pa lang to. Those who will come up after us, they continue the programs and the reforms that have been happening. They stand on our shoulders. You get to a higher level at a quicker pace. And everybody who does not subscribe to that will have to explain what is your vision of something better than what is already happening. Samantala, Bombo Elmar, tumanggi naman ang Pangulong Aquino na magbigay komento kung ano ang implikasyon ng sinasabing pag-withdraw o pag-atras na ni Davao City Mayor Duterte sa presidential race sa halalan. Sinabi ng Pangulong Aquino, hindi pa naman niya nakakausap si Duterte kung magbibigay ng suporta sa kanilang running mate o kanilang pambato at magkalaman na lang daw pagka nakausap niya itong si Duterte. Pero ilan namang opisyal sa Malacanang ay duda na totoong atras sa laban si Mayor Duterte. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Raymond, balikan ko lamang yung report kanina doon po naman sa pagtalaga ng Pangulong ni Aquino sa sang bagong DILG Secretary. Meron bang timeline o anong date o petsa itong formal na pagupo ng bagong DILG Secretary? Dahil sa susunod na buwan, Bombo Raymond, ay filing na ng COC ng mga kandidato, Bombo Raymond. Well, sa tinanong natin yan si Secretary Sani Coloma para magbigay ng kalinawan. Ang kanyang tugon ay wala pang specific date. Pero gaya ng sinabi daw ng Pangulong Aquino ay nagpapatuloy na itong tinatawag na transition process at baka within this week ay matapos na yung transition process, Bombo Elmar. Alright, si Bombo Raymond Tinasa. Samantala, naniniwala naman ang liderato ng Senado na umano'y makikinabang daw ang manok ng kanilang partido ng Liberal Party sa nangyaring pag-atras naman ni Davao City Mayor Duterte sa presidential elections. May detalye pa si Bombo Jundaska. Naniniwala si Senate President Franklin Drilon na si Interior Secretary Mar Rojas ang makikinabang sa desisyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi na tumakbo sa pampanguluhang halalan sa 2016. Nang tanungin si Drilon kung papabor kay Rojas ang pasya ni Duterte na huwag ng kumandidato, tugon ni Drilon, tumpak sa pagsasabing dalawa na lamang ang magiging katunggali ni Rojas at ito ay maaring sina Senadora Grace Poe at si Vice President Gigi Marbinay. Pero dapat umanong isulong ang mga programa at plataporma ng daang matuwid sa susunod na administrasyon. Nitong Lunes lamang ay inihayag ni Duterte na hindi na siya tatakbo sa Pangulo sa 2016 dahil plano na niyang magretiro sa politika. Para naman sa isa pang napabalitang kandidato bilang Pangulo na si Senadora Grace Poe, iginagalang daw niya ang naging kapasyahan ni Duterte sa paniniwalang mahirap ang dinaanan ng alkalde bago siya nakapagpasya. Si Poe naman ay hindi pa hayagang nagdeklara na tatakbo bilang Pangulo, kaya naman sa pulong nila kagabi kay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ay humingi raw siya ng dasal para sa kanyang kapasyahan. Nabatid na kasama ni Poe na nakipagpulong kay Tagle ay ang mga deklarado ng kandidato sa pagkampangulo na sina Rojas at Vice President Binay.
Ngayong gabi ay nakatakdang makipagpulong si Roa sa Nationalist People's Coalition. Ito ay matapos din na pulungin ng partido sina Po at Binay noong mga nakaraang araw. Ito na ang ikalawang pagkikipagpulong ni Roa sa NPC matapos ang unang pulong noong Agosto 11. Sa ngayon ay aminado ang Liberal Party na nasa proseso pa sila ng paghahanap na magiging katandem ni Rojas ngayong malabo ng maging katambalan ng kalihim si Senadora Grace Poe. Tama po yan, ngunit patuloy na mga caucuses sa aming mga kasamahan at patuloy na aming pinag-uusapan kung sino talaga ang mabuting katandem ni ni Secretary Mar Rojas at alam mo lumalakas si Secretary Mar kahapon. Tinig po yan ni Senate President Frank Drilon sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Yan ang ulat si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 10 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Sa ibang balita naman, nilinaw ngayon ng Pangulong ni Aquino na hindi siya mismo ang nakipag-usap naman sa liderato ng Iglesia ni Cristo kaya natapos ang rally sa EDSA kamakailan. Sinabi ng Pangulo, idinaan ang negosasyon sa kanyang conduit o kinatawan na si Executive Secretary Paquito Choa. Ayon sa Pangulo, pabalik-balik daw si Choa sa headquarters ng INC para iparating naman ang kanyang mensahe. Itinanggi rin ng Pangulo Aquino na nagkaroon ng deal o agreement sa INC kaya natigil ang rally laban kay Justice Secretary Leila de Lima. Nagkaroon lamang daw ng unawaan na mas mabuting tapusin ang rally dahil naman sa nakikisawsaw na ang ibang grupong may ibang agenda at samantalahin daw ang pagkakataon. Samantala, tiniyak naman ni Justice Secretary de Lima na tututukan pa rin ito ang dalawang kasong kriminal na isinampa laban sa mga opisyal ng Sanggunian ng Iglesia ni Cristo. Bagamat dilino ng kalihim na hindi ito nakikialam sa pag-usad ng kaso, lalo't na sa National Prosecution Service na raw ang asunto laban naman sa INC officials. Ngunit aminado ang kalihim na dahil sa high profile ang kaso isinampa ni na dating INC Minister Isaias Samson Jr. at Jose Fruto at kailangan itong i-monitor. Nabatid naman umano ng umaningan ng batikos ang kalihim mula naman sa mga miyembro ng INC dahil daw sa umano'y pagtanggap ng reklamo na mantong pa sa kilos protesta sa harapan ng Department of Justice at ginarin sa kabahan ng EDSA doon naman sa Quezon City at Mandaluyong City. Samantala naman, hiniling ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Sandigan Bayan 1st Division na payagan siyang pansamantalang makalabas sa kulungan sa Tiambre 19 upang dumalo naman sa ika-40 araw na paggunita ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Arturo de la Rosa Macapagal. Sa kanyang 3 pahinang mosyong, hiniling ng Pampanga Congresswoman na payagan siyang makalabas ng detention sa loob ng 4 na oras mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon para dumalo naman sa gaganaping misa sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Sinabi ni Mrs. Arroyo na malaga ang kanyang presensya sa naturang petsa dahil sa formal nang ilalagak ang abo ng kanyang kapatid sa Heritage Park sa Memorial Park doon naman sa Taguig City. Samantala mga kaibigan, sa iba pa nating mga detalye, isang MILF official ang arestado daw doon sa Sultan Kudarat. 2 babae naman arestado rin nila naman sa pagtutulak ng illegal drugs. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong to, walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Sa Pangasinan, mga kaibigan, 2 babae natulak ng droga huli raw at naktuhan pang nagre-repack ng shabu. May detalye naman ang Bombo Radio Dagupan. Arestado ang 2 babae sa isinagawang bypass operation dito sa lungsod ng Dagupan. Sa bisa ng search warrant, naaresto ang target na si Evangeline Zambrano, 40 anyos, sa Bacayao Sur dito sa lungsod. Nang magkaroon na ng transaksyon, hinuli ang suspect subalit kasama sa loob ng bahay si Juvie Diaz, 23 anyos, residente naman ng Barangay Pantal dito sa lungsod, na naaktuhan pa habang nagre-repack ng shabu. Nakuha sa pangangalaga nila ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Agad na dinala sa impilan ng pulisya ang 2 sospek na kasalukuyan ng nakakulong. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Kenneth Ordonez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo,
Bombo! Sa lalawigan naman ng Cebu, mga kaibigan, mahigit 6 na pong mga foreign nationals ang inaresto doon ng mga otoridad. Nasa linya naman ang Bombo Radio Cebu. Arestado ang 63 mga dayuhan sa isinagawang joint operation ng Regional Intelligence Division, Regional Special Operation Group, Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Group, Regional Public Safety Battalion, Bureau of Immigration, kasama na ang kapulisan ng Taiwan at China sa lungsod ng Cebu kaninang hapon. Ang mga naaresto ay pawang mga Chinese at Taiwanese national na sinasabing miyembro ng malaking sindikato na nanluloko sa kapwa nila dayuhan gamit ang internet. Ayon kay RID Deputy Chief Police Superintendent Rex Dirilo na nakipag-ugnayan sa kanila ang kapulisan ng Taiwan matapos umanong dumulog sa kanilang tanggapan ang Taiwanese Economic and Cultural Office o TECO, isang organisasyon na nakabase sa Taiwan tungkol sa panluloko ng nasabing grupo. Agad na nagsagawa ng surveillance operation ang pulisya at kaninang hapon ay inilunsad nila ang siyam na search warrant sa 3 subdivision na kinabibilangan ng Amity Street, Castles Village ng Barangay Mabulo, kung saan nahuli ang 26 na dayuhan, sa Sunny Hills na nasa Barangay Talamban kung saan naaresto ang 21 dayuhan at sa Sitio Tibaw Talamban kung saan naaresto naman ang 16 na banyaga. Hindi naman naging madali ang operasyon dahil nalaban umano ang mga suspek kung saan 5 sa mga ito ang nasugatan matapos tumangkang tumakas. Nakumpiska ng mga otoridad ang mga kagamitan na ginagamit ng mga ito sa modus. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng kapulisan ang modus ng mga suspek habang patuloy namang ginagamot sa ospital ang 5 mga nasugatan. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Chendi Nasilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa isla naman ng Boracay, mga kaibigan, isang Chinese national, isang Chinese tourist ang na-rescue doon at may detalye naman ang Bombo Radio Kalibo. Nailigtas sa pagkalunod ang isang bakasyonistang Chinese national matapos mahulog sa sailboat sa Station 1 sa isa ng Boracay. Ang babaeng biktima na nasa ligtas ng kalagayan ay tumangging magbigay ng pangalan. 45 anyos ang edad at nagbabakasyon lamang sa isla. Isinalba ito at binigyan ng first aid ang mga miyembro ng Boracay Action Group bago isinugod sa isang private clinic sa isla. Ayon sa anak ng biktima na maaaring inatake ng high blood ang kanyang ina dahilan na nahulog sa sinasakyang sailboat at muntik na malunod. Kasalukuyang nagpapagaling ngayon sa isang klinika sa Boracay ang biktima. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani Nalangan Esparsya nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, mga kaibigan, ang mga rebelding BIF daw ang sinisisi ng mga otoridad na nasa likod ng pag-atake doon naman sa detachment ng militar sa Maguindanao at may follow-up dito ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang pagtugis ng militar sa pinaniniwalaang mahigit 50 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sumalakay sa isang military detachment sa bayan ng Sharif Agwak, Maguindanao. Ayon sa report, pinangunahan umano ng isang commander sa Madsimpal at Kadapi Abdul Latif ang pag-atake sa detachment ng 34th Infantry Battalion Philippine Army sa nabanggit na bayan. Pinaulanan umano ng mga rebelde ang naturang kampo ng militar, ngunit kaagad na nakaganti ng putok ang mga sundalo dahilan upang magkaroon ng inkwentro na tumagal ng halos 20 minuto. Maswerte naman at walang nasugatan sa mga sundalo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo April Estocado Cercado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! 6 na buwan pa raw ang antayin bago naman mapakinabangan ang bagong mga bagon ng MRT na mga mananakay sa Metro Manila kasabay ng ocular inspection ng mga senador sa tinatawag na prototype train, sinabi ng MRT General Manager Ramon Benafe. Sa darating na buwan pa ng Maros ng susunod na taon, magagamit daw ang 47 mga bagong trains o katumbas ito ng 144 na mga bagon. Inasa na sa buwan pa ng Disyembre, matatapos naman ang test run sa mga prototype trains at sa oras na ito ay pumasa, masisimulan na rin ang mass production. Inaasahan kasi na sa oras na gumana na ang mga prototype trains ay malaking tulong daw ito sa mga pasahero sa EDSA nila nasa mahigit 1,000 ang kaya nitong isakay o so katumbas daw ng 384 doon po naman ng mga sasakyan.
Samantala, mga suspect na pumatay sa broadcaster doon sa Misamis Occidental ay nakasuhan na at may follow-up dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Isinampa na ang nisal na kasong kriminal laban sa 4 na salarin na responsable sa pagbaril patay ng radio black timer na si Cosme Maestrado sa lungsod ng Misamis Occidental. Ito'y matapos formal na inihain ni P1 Clyde Francisco ang kasong robbery at isa pang asunto ng dinisarmahan ng mga suspect habang nangyari ang pagbaril kay Maestrado. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Misamis Occidental Provincial Police Director Senior Superintendent Archival Macala na pasiunang kaso pa lamang ang inihain ni Francisco at hindi pa kasali rito ang murder na nakatakdang ihahabla ng pamilyang Maestrado laban sa mga salarin. Napag-alaman na walang ibang tinutukan ng pulisya sa nangyaring pagpatay kay Cosme kundi ang pagiging hard-hitting commentator nito sa programang Ratsada ng DXOC Radio Pilipino sa nasabing lungsod. PO1 Clyde Francisco. Meron na, nandun sila ngayon. Initial case kinuhanan and dinisarmahan. Robbery at kataon lang nandun siya nung mangyari. Bombo, Junel Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, bantay sarado ngayon ang isang ospital ng mga otoridad naman sa Buanga City dahil sa nakakonfine ng 19 anyos na babae na nakuhanan ng humigit kumulang sa 100,000 halaga. Katumbas po yan ng halaga ng shabu nang maaksidente ang sinasakyang motorsiklo sa isang highway sa may Maluso, Basilan. Kinilala una rito ang suspect na si Jema Musik Katoto, residente naman ng munisipyo ng Sumisip, Basilan at kung saan nga ay nakatakas naman ang kanyang kasamang driver ng motorsiklo. Una rito nakatanggap daw ng impormasyon ng mga otoridad na inasang dadaan sa naturang lugar ang drug courier kaya agad na ring inalerto ang mga pulis na pinangunahan naman nitong si Police Chief Inspector Al-Sharif Aguam kasamang tropa ng Special Forces ng Philippine Army. Samantala sa nakuhang impormasyon pa ni Bombo Marilyn de los Santos, sumarurot daw ang motorsiklo nang mamataan na ang tropa ng pamahalaan kaya naaksidente ito at dito na rin nahulog aksidente rin ang malaking pakete pala ng hininalang shabu mula naman sa bra ng babaeng suspect. Nakumpiska rin mula sa suspect ang cash at mga cash at isang unit din ng cellphone na ginagamit pala sa illegal na transaksyon. Samantala sa Ilocos Norte naman mga kaibigan, ramdam na rin doon ang epekto naman ng tagtuyot at may detalye naman ang Bombo Radyo Lawag. Nagpapasaklulo ang maraming magsasaka sa Vintar, Ilocos Norte sa gobyerno lokal ng nasabing bayan dahil nararamdaman na nila ang epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Ayon kay Sangguniang Bayan Member Oscar Disa, chairman ng Committee on Agriculture sa bayan ng Vintar, malaki ang epekto sa kanilang mga kababayang magsasaka ang pagkasira ng irigasyon sa kanilang bayan noong sumalanta ang Bagyo Ineng. Ani Disa, namumroblema ngayon ang maraming magsasaka sa kanilang bayan dahil sa kakulangan ng tubig na gagamitin nilang pampatubig sa kanilang mga sakahan, lalo pat nagsisimula ng mamulaklak ang kanilang mga pananim na palay. Sa kasalukuyan ay patuloy ang isinasagawang assessment sa mga naapektuhang magsasaka upang makakuha sila ng crop insurance at matulungan din sila ng Department of Agriculture. Sinabi ng konsehal na melan na rin magsasaka ang humingi ng krudo na gagamitin sa kanilang mga water pump upang sila'y makapagpalabas ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. Naka-recover na rin ang dalawa sa 4 na mga Filipino nurses na nahawaan ng nakamamatay na Middle East coronavirus o MERS-CoV sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Foreign Affairs spokesman Charles Jose, ang 2 pang iba ay nanatili pa rin sa seryoso ng kalagayan at nasa intensive care unit o ICU. Agad namang nilinaw ng opisyal na ang 2 Pinay nurses ay nakita naman ang pagganda ng kanilang kalusugan. Taniyak pa nito na hindi naman sila pinababayaan ng Embahada ng Pilipinas at patuloy din ang koordinasyon sa kanilang mga employers. Ang 2 gumaling na lalaking nurse at isang babae ay nakalabas na rin ang ospital. Sa ngayon, wala ng OFW na panibagong nahawa ng MERS virus. Mula taong 2013, nasa 10 mga Filipino na ang nasawi. Dilan po naman sa MERS-CoV virus doon pa rin sa ilang bansa sa Middle East. Mga OFW naman sa bansang Malaysia, pinag-iingat naman dahil sa nakaambang malaking protesta doon laban naman sa kanilang Prime Minister at may nakuhang impormasyon ang Bombo Radyo Vegan.
Hindi matanggal ang kaba at takot sa mga overseas Filipino workers sa Kuala Lumpur, Malaysia dahil sa nakaambang malakihang protesta ng mga Malaysians kontra kay Prime Minister Najib Razak na inaakusahang kurapa. Itataon kasi ng mga Malaysians ang pagsasagawa ng protesta sa ika-16 nitong buwan na siya namang Independence Day ng bansa. Ayon kay Lynn Palomares, nagbanta ang mga Malaysians na magiging agresibo ang mga ito sa nasabing protesta matapos silang mabigong pababain sa pwesto ang Prime Minister sa una nilang rally noong August 29, 30 at 31. Sinabi niya na posibleng magkakagulo ang mga protesters kaya dodoblehin na lamang nila ang kanilang pag-iingat at iiwasan ang mga main national roads sa bansa upang hindi sila madamay. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Anabel Ramos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Tanging habagat na lamang daw ang nagpapaulan sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, wala na silang binabantayang bagyo dahil naman sa ang bagyo na naabo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay papunta na ngayon sa Japan. Gayunman, inasahan pa rin daw ang mga kalat-kalat na mga pagulan sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat sa Luzon. Maranasan naman ang mga manakanakang mga pagulan lalo na sa dakong hapon at gabi dahil pa rin sa tinatawag na thunderstorm. Nasa ikalawang araw na ngayon nag-eksperimento naman na ginagawa ng ating pamahalaan para maibsan ang matinding trapiko lalo na po sa main highway nitong EDSA kung saan itinalaga nga rito yung PNP at Highway Patrol Group o HPG at bidagdag pang detalye at update si Bombo Annalise Soberano. Full of government approach, Bombo Elmar, ang nakikitang solusyon ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez para mapagaan ang trapiko sa kahabaan ng EDSA. Sinabi ni Marquez na kung lahat ay magtutulungan at ang mga motorista ay disiplinado, hindi malayong makakamit ang pinakaasam-asam ng lahat ang magkaroon ng magandang daloy ng trapiko. Dapat umano na magkaroon din na magtutulungan ang lahat at para makita na rin dito nga sa traffic management. Kaninang umaga nga, nag-ikot si Chief PNP sa iba't ibang choke point sa EDSA para tunghayan ang lagay ng trapiko at para personal na rin makita ang ginagawang trabaho ng mga miyembro ng Highway Patrol Group. Partikular na tinukoy ni Marquez ang U-turn slot sa may bahagi ng North Avenue kung saan pagtutuunan ito ng pansin at posibleng isasara dahil nagsasanhi ito ng traffic. Sa ikalawang araw ng pagmando ng HPG ng traffic sa EDSA, marami umano na obserbahan ang Chief PNP. Ngayon, pinag-aaralan na rin ang PNP at kung ano ang dahilan sa congestion nang sa gayon makbigyan nila ito ng remedyo. Sinabi pa ni Marquez na kabilang sa kanyang naging obserbasyon ay ang paglipat ng ilang bus stop at pagsara ng ilang U-turn slot. Inihayag ng general na posibleng ipapatupad nila ang one lane para sa mga private vehicles habang ang yellow lane naman ay para sa mga bus. Sa kabilang dako, hindi pa masabi ni Marquez kung naging epektibo ang pag-ban nila sa mga provincial buses sa EDSA mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Naniniwala kasi si Marquez na gagaan ang traffic sa EDSA kapag nabawasan ang mga sasakyan. Nadiskubre din ng PNP HPG na ang mga lugar sa labas ng choke point ay naman nagkakaroon ng traffic kung kaya't isa din ito sa kanilang pagtutuunan ng pansin. Kabilang sa mga ikinukonsidera ngayon ng PNP ang magpatupad ng rotation sa mga miyembro ng HPG na nagmamando ng trapiko. Sa ngayon, nasa 150 HPG members ang dinedeploy ng PNP sa kahabaan ng EDSA. Wala Campo Crame, Bombo Annalise, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Ang Latin America sumaklolo na rin sa Europa at handa raw kong kupiin ang libu-libong mga refugees. Si Pope Francis nakatakdang ianunsyo daw ang reforma sa annulment ng mga Katoliko. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lizal Galan. Inaabangan na ang ia-anunsyo ngayong gabi ng Vatican ang pagbabago sa proseso ng annulment ng mga Katoliko. Sa statement na inilabas ng Vatican, magpapatupad ng pagbabago si Pope Francis sa annulment ng kasal ng mga Katoliko. Bagamat hindi idinetalya ng Vatican ang gagawing reforma. Pero una nang sinabi ni Pope Francis na ang annulment para sa mga Katoliko ay magastos at matagal, sanhi ito para ang ilan ay hindi na kumukuha ng annulment. Nabatid na hindi kinikilala ng Catholic Church ang civil divorce. Ang mga nag-divorce na
mga Katoliko ay dapat na ipawalang bisa rin ang kasal sa simbahan bago ang mga ito magpakasal muli at tanggapin ng simbahan. Ang ia-anunsyo ng Vatican ay isa sa mga hakbang ni Pope Francis para sa isinusulong nitong reforma sa simbahang Katolika. Noong nakaraang linggo, ginulat ng Santo Papa ang mundo ng ipag-utos sa mga pari na patawarin ang mga babaeng nagkaroon ng abortion sa panahon ng Jubilee Year para sa Catholic Church. Sa kabilang dako, sumaklolo na rin ang Latin America sa kinakaharap ngayon na migrant crisis ng Europe. Ilang Latin American nations ang nagpahayag ng kahandaan na kupkupin ang mga refugees. Sinabi ni Brazilian President Dilma Rousseff na bukas palad nilang tatanggapin ang mga refugees. Karamihan sa refugees ay mula sa Syria kung saan maglilimang taon na ang civil war. Inatasan naman ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang kanyang foreign ministry na tanggapin ang nasa 20,000 mga Syrian refugees. Ayon kay Chilean President Michelle Bachelet, palaging bukas ang kanilang pintuan para sa mga migrants. Nabatid na nagkukumahog ngayon ang Europe kung paano resolbahin ang krisis. Subalit maraming bansa sa Europe ay patuloy sa pagmamatigas na tanggapin ang naturang mga refugees sa kabila ng panawagan ng European Union na tumupad ang mga ito sa kanilang kota. Bombo Lizal Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Isa't kalahating oras na lamang mga kaibigan ang kick-off na o simula na ng big game sa pagitan naman ng Team Ascals, ang national football team ng Pilipinas, agad na rin ng malakas na team na Uzbekistan. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Jovi Galang. Sasamantalahin ni Philippine Ascal head coach Thomas Dooley ang home court advantage para manalo sila kontra sa Uzbekistan mamayang gabi. Ayon kay Dooley, na bagamat aminado silang underdog sa laban mamaya ay may mga faktor na kanilang isinaalang-ala. Ito ay gaya ng hindi na pagiging impresibong pagkapanalo ng Uzbekistan noong nakaraang linggo sa kanilang laban kontra sa Yemen na may score na 1-0 sa mismong home court nila. Ang nasabing pagkapanalo ay nagpapakitaan niya na may kahinaan na ang Uzbekistan dahil sa hindi na iyon ang tunay na kalibre ng nasabing kupunan. Alam din ni Dooley na gagawin ang lahat ng makakaya ng Uzbekistan para manalo dahil ayaw nilang maulit ang masaklap na pagkatalo nila noon kontra sa North Korea sa score na 2-4 na nagbunsod sa pagkakatanggal ng kanilang coach. Pagtitiyak ni Dooley, natatapatan nila ang level sa paglalaro ng Uzbekistan at ayaw nilang matawag na isang milagro kapag manalo sila dahil sa lahat ay nagtatrabaho para makuha ang pagkapanalo. Nasa rank number 76 ang Uzbekistan habang ang Ascals ay nasa rank 124 sa FIFA ranking. Matatandaan na nanalo ang Ascals kontra sa Bahrain 2-1 nang maglaro sila noong buwan ng Hunyo sa Philippine Arena at panalo rin sila 2-0 sa kanilang laro sa Doha, Qatar. Yan ang ating ulat. Bombo Jovino Galang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Jovi, yung pahayag nitong Uzbekistan, ang binabanggit nila kapag na-neutralize daw nila ang laro ng striker na si Phil Young Husband ay doon na ang kanilang ibang mga diskarte. Pero sa ating pagkakalam, hindi lamang si Phil Young Husband ang magaling sa team natin ngayon na Bombo Jovi. Ang sabi nga natin ng ibang mga coach dyan at manager ng Ascals, ito na ang pinakamalakas na Team Ascals, football team ng Pilipinas sa nakalipas na o sa kasaysayan ng ating football team, Bombo Jovi. Tama ka dyan, Bombo Elmar, pero hindi nga nila yung minamali itong Uzbekistan dahil sa alam nila yung kalidad, iba yung kalibre. Ika nga nila nung yung Bombo Jovi, yung isang player diyan ng Uzbekistan, itinuturing na two-time best footballer, So magaling ang itong Uzbekistan, Sabi mo nga kanina, mas mataas ang ranking nila sa buong mundo sa FIFA, Bombo Jovi. Pero hindi naman ayon nga dito kay Coach Thomas Dooley na nung nakaraang linggo yung laban nila sa Yemen ay hindi impressive yung panalo ng Uzbek kontra sa Yemen dahil sa 1-0 lamang ito na parang bumaba yung kalibre nitong Uzbekistan. Kung kahit yun ang sasamantalahin nila at nakita nga ni Coach Dooley yung laro ng mga Uzbek players na talagang nagbago kung kahit yun ang sasamantalahin na yung pagiging home coach advantage
mamaya ng Philippine Ascal sa Bombo, Elmar. Kasi nasa Group H tayo, so nangunguna ngayon ang North Korea. Dapat ay makalamang tayo ng mas malaking, hindi lamang manalo tayo, kundi mas malaking puntos sana, Bombo Jovi, para manguna tayo sa Group H. Sa susunod na buwan, I understand, ang makakalaban naman natin ang North Korea, itong mga komunistang bansa na yan na dyan sa Pyongyang gagawin, Bombo Jovi. Yun ang next na laban sa next na away laban game. Ito yung away game na tinatawag. Away game nila, Bombo Elmar, at by next year ay babalik ulit dito sa Pilipinas, itong laro nila, itong Philippine Ascal, Bombo Elmar. Alright, Bombo Jovi Galang, good luck sa Team Ascals. Alas 8 po ang laban, dasal at suporta ang kailangan ng Team Ascals. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Bakit naman kaya dismayado itong si Ai de las Alas matapos questionin daw ang kanyang in-order doon pa naman sa New York? Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Idinaan na lamang sa tawa na may halong bahagyang pagtataray ng komedyanteng si Ai de las Alas ang tila naranasang pangiinsulto nang siya ay kumain sa isang restaurant sa New York. Ayon sa tinaguriang comedy concert queen, kinwestiyon siya ng waitress kung bakit ang dami niyang in-order na marahil ay dahil sa nagkataon pa na hindi siya masyadong nag-ayos sa sarili. Sinagot daw ito ng 51-year-old actress na marami siyang pambayad gaya ng napakarami niyang in-order dahil sa gutom. Umabot din daw sa punto na kinausap niya ang may-ari ng restaurant na isang Italian para iparating ang kasabihang "Don't judge the book by its cover." Samantala, bagamat nagkaayos na sila ng anak na si Rufa Gutierrez, naninindigan pa rin ng talent manager na si Annabel Rama na ayaw nito sa bagong foreigner boyfriend ng kanyang unika iha. Ayon kay Rama, ayaw niya sa French-Arab na si Jordan Muyal dahil hindi siya kumbinsido na talagang tunay ang pagmamahal nito kay Rufa at sa dalawang anak sa dating asawa na si Ilmas Bectas. Hindi rin daw magets ni Rama na kung sino pa ang mga ayaw nito para sa anak ay siya pa rin nagugustuhan ng 41-year-old actress. Una rito ibinunyag mismo ni Rufa na kahit si John Lloyd Cruz na kanyang naging boyfriend noon ay hindi rin boto si Rama. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman daw, suportado ng aktor na si Vandolph Quezon ang kumpirmadong pagtakbo ng kanyang ina na si Alma Moreno sa mas matas na posisyon sa 2016 elections. Ayon sa 31 anyos na aktor, kakandidatong senadora, si Alma sa ilalim naman ng United Nationalist Alliance o UNA. Kasabay nito ay nanunsyo rin naman ni Vandolph ang kanyang pagtakbo bilang konsihal ng Parañaque City sa ilalim din naman ng Liberal Party ng Pangulong Ninoy Aquino. Si Vandolph nga ang nag-iisang anak naman ni Moreno sa yumaong comedy king na si Dolphy. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Nilinaw ngayon ng gobyerno na hindi pa nakatakdang magbayad ng 7 billion pesos na sinisingil itong Ayala Group. Ito bilang danyos sang-ayon naman sa pinasok na kontrata sa LRTA at nakapalo bumano sa sovereign guarantee. Sinabi ni Finance Secretary Cesar Puresima na sa unang bahagi pa lamang daw na negosasyon ang panig ng DOTC at Ayala Group at ayon pa sa kalihim wala pa siyang masasabing kategorikal sa ngayon dahil sa nagkakaroon pa raw ng pag-uusap. Pero kinumpirma ni Secretary Puresima na naniningil nga ang Ayala Group ng 7 billion pesos dilan daw sa pagkalugi naman sa operasyon ng LRT Lines 1 at iginigit nga rito ang sovereign guarantee na tinatawag na kanilang napagkasunduan. Una rito ay napaulat ang sulat ni DOTC Secretary Jun Abaya kay Budget Secretary Butch Abad para maglabas daw ng ganung halaga na pambayad sa mga Ayala bagay naman na inulan ng mga batikos. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, matamlay pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Halos 47 na. Umakyat na sa level itong 47 level ang halaga ng isang dolyar. Ay katumbas po yan ng 46 pesos and 91 centavos. Ang katumbas ng isang dolyar. Ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 6 pesos. Habang yung Singaporean dollar ay katumbas naman yan ng 32 pesos .86 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Pilipinas, 39 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi.
Diyan sa ating mga listeners sa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita araw na po ng Martes, Setyembre 8, 2015. Balikan ko lamang ating mga headlines. Liderato ng Kamara, magtatalaga daw ng caretaker sa babakanting posisyon ni Congressman Sinin Sarmiento matapos italaga bilang bagong DILG Secretary. Pangulong Aquino naniniwalang pang Vice Presidente daw muna si Senadora Grace Podelan sa hilaw pa raw ito. Hindi na pagtuloy ni Davao City Mayor Duterte sa presidential race, pabor daw sa manok ng Liberal Party ay naman sa liderato ng Senado. Samantala naman ang mga kaibigan sa ibang balita, mahigit 6 na pong mga foreign nationals arestado sa ginawang operasyon ng mga otoridad doon po naman sa lalawigan ng Cebu dahil naman sa panloloko sa kapwa nila mga dayuhan. Isa naman turistang Chinese na iligtas sa nangyaring pagkalunod matapos naman mahulog sa sinasakyang sailboat doon sa isla ng Boracay. Kaso naman ang pumatay doon sa broadcaster sa Misamis Occidental, formal nang naisampa. Balita naman sa iba, yung dagat Latin America sumaklolo na rin sa Europa, handa rin daw kupkupin ang libu-libong mga refugees. Si Pope Francis nakatagdang mag-anunsyo sa reforma sa annulment ng mga Katoliko. Sa sports balita, ang Team Ascals ayaw daw tawaging milagro kapag manalo mamaya sa Uzbekistan dahil sa lahat sila daw ay todo ang gagawing pagtrabaho, target daw nila ang big upset. Sa showbiz balita, Ayay de las Salas na dismaya matapos sa questionin ng waiter sa New York ang kanyang mga mamahaling mga order. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 po yan ng umaga, at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 ng katanghalian, at Bombo Network News alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, ay napapanood din na mayroong visual sa pamamagitan po ng ating official website ang www.bomboradio.com. Maaari kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News, kaya naman i-like kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo!